Hello mga karakrod! Maaring alam na ninyo ang tungkol sa Solo Parents Welfare Act na tinatawag na RA 8972. Ngunit alam niyo na ba na lalong pinalawak ang benepisyo nito? Ito ay ang Expanded Solo Parents Welfare Act, Republic Act 11861. Marami ngayon sa ating mga kababayan ang solo parent, babae man o lalaki. Kung ikaw ay walang kinakasama, hindi kasal o may kinakasama na PWD at tanging ikaw lamang ang nagtataguyod sa iyong pamilya, ikaw ay isang solo parents. Kaya kung interesado ka sa impormasyong ito, panoorin lamang ang video nito. Dito ay pag-uusapan natin ang mga sumusunod. Ano ang Solo Parents Welfare Act of 2000 na tinatawag na RA 8972? Ano ang Expanded Solo Parents Welfare Act, Republic Act 11861? Sino ang qualified kumuha ng Solo Parents ID? Pamantayan para sa suporta bilang solo parents. Paano magproseso ng Solo Parents ID at ang mga kinakailangan? Benepisyo ng pagkakaroon ng Solo Parents ID at bilang solo parents. Magkano ang monthly allowance na makukuha ng isang solo parents? Ang pagsasabatas ng RA 8972 o Solo Parents Welfare Act of 2000 ay tugon sa pangangailangan ng solo parents. Ito ay nagtataguyod ng pamilya bilang pundasyon ng bansa sa pamamagitan ng pagtiyak ng kabuuang pag-unlad nito sa pamamagitan ng probisyon ng komprehensibong programa na tutugon sa mga pangangailangan ng solo parents. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act upang palakasin ang 2 dekada na Solo Parents Welfare Act of 2000 sa pamamagitan ng pagpapalawak ng saklaw nito, ang applicability at increasing ng mga benepisyong pinagkaloob sa solong magulang at ng kanilang mga pamilya. Kasama na rito ang pamilya ng mga overseas Filipino worker. Ang batas na ito ay para sa mga solong magulang na nagsasagawa ng parental care and support sa bata. Sino ang qualified kumuha ng Solo Parent ID? Una, kung ikaw ay iniwan o inabandona ng asawa na mahigit sa 1 taon. Pangalawa, kung ikaw ay may asawa na nakakulong o hinatulang mabilanggo. Pangatlo, sino mang miyembro ng pamilya na tumatayong head of the family bunga ng pag-abandona, pagkawala o matagal nang nawalay ang magulang sa anak. Pangapat, kung ikaw ay biktima ng panggagahasa na nagkaresulta ng pagkakaroon ng anak. Panglima, kung ikaw ay biyuda o biyudo. Panganim, kung ikaw ay may kapansanan o PWD ang asawa. Kailangan ng medical certificate. Ang 7, napawalang visa o annulled ang kasal. Pamantayan para sa suporta bilang solo parents. Ang sinumang solo parents na ang kita ay mas mababa sa poverty threshold, makikita sa link na ito. Kung mababa ang iyong sahod ng 15,000 kada buwan, ikaw ay may tuturing na poverty threshold. Ayon sa itinakda ng National Economic and Development Authority at napasailalim sa assessment ng DSWD workers sa lugar ay karapat-dapat para sa tulong. Bilang isang solo parents, ay maaaring direktang magtanong mula sa mga sumusunod na ahensya upang mapakinabangan ninyo ang mga serbisyo. Una, Health Services, DOH, sa link na ito.
Pangalawa, Educational Services, CHED. Pumunta sa link na ito. Pangatlo, Housing, NHA, sa link na ito. Pangapat, Parental Leave, Employer, DOLE, pumunta sa link na ito. Note, ang solo parent na ang kita ay higit sa poverty threshold ay tatangkilikin lamang ang mga limitadong benepisyo gaya ng flexible work schedule, parental leave, at iba pa na tutukuyin ng DSWD. Paano magproseso ng solo parents ID at ang mga kinakailangan? Una, kumuha ng application form galing sa DSW office sa website nito. Pangalawa, kumpletuhin ang pag-fill out ng form. Pwede kayong magpunta sa pinakamalapit na barangay sa inyong lugar para kumuha ng form at magpa-assist. Pangatlo, i-upload lahat ng requirement kasama ang application form. Pang-apat, hintayin ang social welfare evaluation. Pang-lima, kung ang iyong application ay accepted, kunin ang inyong ID sa DSWD office pagkatapos ng 30 days ng inyong assessment at evaluation. Mga requirements? Mag-provide lamang po kayo ng mga sumusunod na dokumento para sa pagkuha ng solo parent ID card sa DSWD office sa inyong municipality or LGU office. Una, barangay certificate. Ang dokumentong ito ay pwede ninyong makuha sa inyong barangay. Ito ay magiging proof ninyo na kayo ay residente ng inyong barangay ng mahigit na 6 na buwan. Pangalawa, PSA birth certificate of the child. Pangatlo, ITR, income tax return. For employed and self-employed single parents or any necessary documents na nagpapakita ng inyong financial status. Pwede rin kayo mag-request ng certificate sa inyong barangay treasurer o municipal treasurer para guarantee ang iyong kita. Pangapat, certificate from your barangay captain na nagpapahiwatig na kayo ay isang solo parents. Panglima, mga supporting documents katulad ng Declaration of Nullity of Marriage, Certificate of No Marriage, SINUMAR, Death Certificate of Spouse or Medical Certificate as proof of mental capacity if incapacitated. Alin man ang naaangkop sa inyong kaso bilang solo parents. Benepisyo ng pagkakaroon ng solo parents ID at bilang solo parents. 7 araw na bakasyon mula sa trabaho, komprehensibong tulong pangkabuhayan para sa solong parents na ang antas ng kabuhayan ay nabibilang sa itinakda ng NEDA na below poverty threshold, tulong psychological, tulong sa pamilyang nangangailangan ng proteksyon, tulong mula sa ibang ahensya ng gobyerno tulad ng mga sumusunod: DepEd, CHED at TESDA para sa pagpapaaral sa inyong mga anak. Kano nga ba ang monthly allowance na makukuha ng isang solo parents? Ang mga nag-iisang magulang na may mga batang 6 na taong gulang pababa na kumikita ng mas mababa sa 250,000 ay bibigyan ng 10% na diskwento sa pangunahing pangangailangan. Bukod dito, itinakda nito na ang mga solo parents na kumikita ng minimum na sahod ay bibigyan ng 1,000 pesos buwan ng subsidy. Yan lamang po mga ka-recruit. Naway marami sa inyong mga solo parents ang matulungan ng programang ito mula sa ating gobyerno. At kung kayo ay wala pang solo parents ID, pumunta lamang kayo sa inyong barangay. Napakalaking tulong ito sa mga magulang na walang katuwang sa buhay para sa kanilang mga gastusin sa pagpapaaral sa kanilang mga anak. Dito ay pinag-usapan natin ang mga sumusunod. Ano ang Solo Parents Welfare Act of 2000 o tinatawag na RA 8972?
Ano ang Expanded Solo Parents Welfare Act, Republic Act 11861? Sino ang qualified kumuha ng Solo Parents ID? Pamantayan para sa suporta bilang solo parents? Paano magproseso ng Solo Parents ID at ang mga kinakailangan? Benepisyo ng pagkakaroon ng Solo Parents ID at bilang solo parents. At magkano ang monthly allowance na makukuha ng isang solo parents. Para sa kalaman ng lahat na ang Recruit PH ay may live stream every month na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong Early Birds Raffle, isang tanong isang sagot, raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commenter, FB reactor at FB commenter. Halina at samahan niyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe at hit ang notification bell pati ang all para lagi kang updated sa aming bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!